ang iyong biyaya at pagpapala, Panginoon. Una sa lahat, O Diyos, amin po inilalapit sa iyo, Ama, si Brother Glenn Antipolo, Panginoon, at si Brother Fortunato Bosque, Panginoon, O God. Hallelujah, na mayroon pong colon cancer, Panginoon. At si Brother Fortunato, hindi po siya makakalakad, Panginoon. Ama, aming Ama, sa oras na ito, ikaw po ang dakilang manggagamot po namin, Ama. At kami po'y naniniwala na sa iyo, Diyos, ay walang imposible, Panginoon. Kaya, O God, kami po, Diyos, ay naniniwala sa hapong ito na magpagaling ka, Panginoon, O God. Hallelujah. Sa mga taong ito, Panginoon, O God. Hallelujah. Kaya, Ama, maraming salamat. Dakilain ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, O God. Kung paano ka nagpagaling sa napakaraming may mga karamdaman. Alam ko, Panginoon, sa oras na ito, O God, hallelujah, ay pagagalingin mo ang mga taong ito, Panginoon. Saan man sila naroon ngayon? Ikaw, O Diyos, ang nakakaalam sa kanila, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat. At sa hapong ito, dalangin ko rin, Panginoon, O God, ang gawain ito. Lord, hallelujah, sa amin pong pakikinig ng mga salita mo, Panginoon, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Pumilos ka sa bawat isa sa amin. At nawa sa hapong ito ay maunawaan namin, Panginoon, ang mensaheng ito upang amin pong may apply, may dimo sa aming mga puso, Panginoon, at magamit namin sa amin pong araw-araw na gawain, Panginoon, bilang mga lingkod mo, Ama. Salamat po sa hapong ito. Patubayan mo po ang iyong lingkod. Ikaw, Diyos, ang makilala sa aming kalagitnaan. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang siyang may tataas, Panginoon. Marami pong salamat sa mga mensaheng ito na iyo pong ipapahayag ngayon sa hapong ito, Panginoon. Salamat po maging sa aming mga bisita. Lord, I will be done, O God. Ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Saan man sila, Panginoon, uwi sa kanilang mga uwian, ingatan mo sila. At ang biyaya mo, Panginoon, O God, ay sumagana sa kanilang mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, purihin ka at sambahin ka, Panginoon, sa hapong ito. Ang lahat ng papuri, Ama, ay aming binabalik sa iyo, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ating pong buksan ang ating pong mga Bible, mga kapatid. Hallelujah. Sa 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Hallelujah. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At sinagsabi sa akin ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't pagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, makakaupo na po tayo. Ang tema po, mga kapatid, sa hapong ito, sa ating pong mensahe, thorns in our flesh, or ang mga tinik sa ating pong laman. Hallelujah. Siguro sa bawat isa sa atin, mga kapatid, naka-experience na po tayo yung matibo or matinik sa saan mang parte, mga kapatid. Usually, sa daliri.
Kung matinik tayo mga kapatid, siguro sa paglilinis natin ng mga halaman, lalo na pagka rosas, maraming tinik yun eh. Pagka natinik ka doon mga kapatid, mag-stop yung napakaliit lang na tinik sa yung daliri, nararamdaman mo yung sakit. Parang yung buong katawan mo mga kapatid, ang sakit pagka natinik ka, pag natibo ka. Sa amin sa probinsya, sa Bisaya, mga kapatid, pagka lumulusong kami ng dagat, isa sa iniingatan namin yung kulay itim na tinatawag sa amin ito, yung mahaba yun, mga kapatid, ang kanyang parang walis, mga kapatid. Pag naapakan mo yun, naku, magkandaiya ka sa sakit, mga kapatid. Kaya iniiwasan namin yun. Nung mga binata pa kami, mga kapatid, ang gamot nun, ihi lang. Pagka natibo ka noon. Oo, kaya pinapaihian namin sa mga kasama rin namin sa dagat, mga kapatid. Ang sakit nun, maiyak ka, lalagnatin ka pa. Diba? Sea urchin. Lalagnatin ka pa, mga kapatid. Ay, yung tawag nun? Sea urchin. Ayun, sea urchin. So, tama. Yun. Maitim yun, mga kapatid. Malambot yung lulo pag natinig ka. Okay, huwag na tayong pumunta sa dagat. Dito na lang pag naglilinis tayo. Pag natibo ka o natinig ka, ang sakit. Ha? Kung sino-sino na mga kapatid ko yung sisisihin mo, di ba? Kung ano-ano na ang mga nagagawa mo pagka ikaw ay natinik ng gano'n, mga kapatid. Si Apostol Pablo, naranasan niya sa buhay na ito. Can you just imagine, mga kapatid, sa buhay niya, nagpapagaling siya. Pagka nilabas niya yung kanyang panyo, mga kapatid, at sa sino mang may karamdaman na makakakita, kung madaanan ng panyo yung gumagaling. Bumuhay siya ng patay. Nang mayroong nangangaral siya, inabot siya ng madaling araw, napakahabang overnight prayer yun, mga kapatid. Or prayer meeting. Nalaglag, mga kapatid ko, yung isang taong ang pangalan si Marco sa pangalawang palapag, mga kapatid, namatay. Pero dinapaan lang niya, tinag-pray, gumaling, nabuhay. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos na kay Apostol Pablo. Amen. Pero dito sa binasa natin, mga kapatid, kung pwede lang sisihin niya ang Diyos. Kasi meron siyang karamdaman na nasa kanya, mga kapatid ko, wala namang malawak na kwento sa Bible, basta meron lang siyang nararamdaman sa kanyang mata. Ang ayon sa church history, yun daw yung naging saninong masalubong niya ang Panginoon sa Damascus. Nung binulag siya ng Panginoon, mga kapatid. At nung siya ay gumilat na muli, lagi nang nagluluha yung mata niya. Isipin mo, nagpapagaling siya, pero yung kanyang sarili hindi napagaling. Kaya nananalangin siya, 3 beses siyang nananalangin sa Lord, na sana matanggal yun kasi parang nakakaya yun. Dili mo, manangaral ka, tumutuloy yung luha mo, hindi ka naman umiiyak. Meron kang nararamdaman, mga kapatid, hallelujah, yun yung tinik na nasa kanyang katawan, na hindi matanggal-tanggal, na kahit na siya ay nagpipray, ay hindi maalis, mga kapatid. Yun yung isang mabigat na naging problema ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Problema yun, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung tinik na nasa kanyang katawan na napakahirap tanggalin, mga kapatid. Tayo ba rito may tinik? Meron ba tayong tinik, mga kapatid ko, na ipinag-pray na hanggang ngayon hindi pa rin matanggal? Amen. Everybody say amen. O, palagpakan muna natin ang ating Panginoon. Ito daw yung mga tinik sa ating katawan. Ngayon, ang mahalaga lang daw, mga kapatid, kasi kung minsan, ang tinik, pwede natin i-convert ito yung mga struggle sa ating buhay. Mga hardship sa ating buhay. Mga pagdudusa ng ating buhay. Na kung minsan nagpipray tayo, Lord, sana mawala na ito, Panginoon. Pero minsan pala, mga kapatid ko, hindi pwedeng alisin ng Panginoon dahil mayroon palang value ito na pwede natin, mga kapatid, ma-apply sa ating buhay. Amen. So, kailangan lang daw, mga kapatid, pag-aralan natin at i-appreciate natin sa ating buhay ang kahalagahan ng mga struggles na darating sa ating buhay. We need to learn to appreciate the value of our struggles.
Kailangan lang daw natin, mga kapatid ko, pahalagahan. Kaya nga dito, atin pong pag-aralang mabuti, ang sinabi ni Apostol Pablo, mga tinik sa laman o turns in the flesh or in our flesh. Mga tinik na nasa ating mga puso, mga kapatid. Merong reason, meron pong isang dahilan, mga kapatid, na kung minsan ang mga bagay na ito ay hindi po inaalis ng Panginoon. Para saan, mga kapatid? Ang una, sabi nga po ng Panginoon kay Pablo, para huwag kang maging palalo. Kasi pagka perfect ang pagkatao mo, mayabang ka na. Amen. Amen. Kaya kung minsan, imperfect tayo, mga kapatid. Kung minsan hindi tayo naging perfecto, si perfecto lang ang perfecto, pero tayo hindi tayo naging perfect, mga kapatid. Dahil gusto ng Panginoon, lagi tayong lumalakad sa lupa. Amen. Kaya sometimes ginagawa ng Panginoon yun sa ating buhay, ang mga struggles na marating para matuto pala tayong tumawag. Kaya nga si Pablo, tawag siya ng tawag sa Diyos, pero ang sabi ng Panginoon, sapat na ang aking biyaya sa inyo, sapat na ito, Pablo, sapat na ang ibinigay ko sa iyo, sapat na ang pagpapala ko sa iyo. Hallelujah. Sapat na ang lahat. Everybody say amen? Amen? Hallelujah. So, ang nais pala, mga kapatid ko ni Apostol Pablo, napakalinaw, mga kapatid, at nang ako'y huwag magpalalo dahil sa labis na kadakilaang nasa akin o naipapahayag sa akin. Ha? Kaya kung ano yung binibigay ng Diyos sa ating mga kapatid, maganda man o mabuti man, dapat pala natin tanggapin para huwag tayong magmalabis sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sabi ko nga, pag sumobra na ang blessing sa buhay mo, baka yun na yung pagkalimot mo sa Diyos. Ay ba'y mga kapatid, ang isang taong ito na bumubuhay ng patay, mga kapatid ko, kung perfecto na siya, mayabang na ito. Kaya nga, mayroong tao, mga kapatid ko, na halos patay, buhayin, mga kapatid, at hindi na naniniwala sa gamot, mga kapatid ko. Pati Abu Sayyaf nilusog, kaya kinurit siya ng Diyos. Kasi tumaas na eh. Lumaki na yung ulo. Hello? Totoo yun, mga kapatid. Hindi mo naman trabaho ang lusubin, ang Abu Sayyaf. Ang trabaho noon, mga kapatid, ang mga militar, ang trabaho mo is to preach the gospel. Ang problema, nagmalapis na raw, mga kapatid ko. Tumaas na, kaya ipinapapa ng Panginoon. Nilagyan ng Diyos sa kapahintulutan kay Satanas, nalagyan tayo ng dinig para lalo tayo maging panatag sa pagtawag sa Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. Kaya maganda ang buhay ng isang Kristiyano. Amen. Diba? Bakit ko sinabi maganda ang buhay ng isang Kristiyano? Hindi tayo pinapahintulutan ng Diyos na maging malapis. Hindi tayo pinapahintulutan na yumabang, mga kapatid. Tingnan mo yung mga taong mayayabang. Asa na ngayon? Nasa simenteryo na. Amen. Gusto nyo? Hello? Ha? Kaya na ang nais ng Panginoon, manatili daw tayo, mga kapatid ko, na hindi maging malabis, mga kapatid. Kaya ano man daw yung struggle, ano man daw yung tinig na nasa iyo ngayon, huwag mo nang ipanalangin na matanggal ito. Dahil kailangan mo yan. Amen. Amen? Everybody say, praise the Lord! Papalapakan natin ang ating Panginoon. Ang mga tinig daw, mga kapatid ko, ay mga sabihin na natin problema minsan sa ating buhay. Meron tayo dito. Ha? Hindi tayo nawawalan ng problema. Parang ang problema si Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Bakit, mga kapatid? Bakit hindi nawawala yan sa ating buhay, mga kapatid? Sabi natin may Diyos tayo. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda ng plano o disenyo ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ginagawa niya yun para maging ebidensya na kapag dumarating ito, tumatawag tayo sa ating Panginoon. Call unto me, and I will answer you, and I will show it and great and mighty things which thou knowest not. Amen. Amen! Kaya pinapatawag tayo palagi ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos, mga kapatid, kung minsan KSP, kulang sa pansin.
Pag hindi na siya napapansin, ikaw ngayon yung papansinin niya. Lalagyan ka na tinig.